Kung ako, Nissan lang, ikaw pa TV5 ka pa. Wow. Magkano kaya TF mo doon? 4 na 50cc, 2 65, isang 85. So, 7 na ang motor mo at the age of 9. Ikaw nga ang pinaka-spoiled na batang nakita ko eh. Totoo lang. Tapon na natin yan. Hindi, Dad. Mahal ko to. Mahal. Benta natin to. Bawasin natin. Hindi na mo ginagamit eh. Hindi mo kailangan bawasan, Daddy. Bakit? Yun nga, hindi mo nagagamit. Pinapabenta ba? Hindi mo Hindi na. Maganda ang review base sa online. Pero wag nyong isa-sacrifice yung safety ninyo lalo sa pag-motor dahil lang dito. Right guys, good morning. So ngayon kasama namin si Saysay. Yes. At mag-ride tayo papunta sa Quezon City, Manila. Siyempre gagamitin natin for today's video ang ating Jarama helmets empty. So sinetapan ko na siya guys ng pang-vlogging natin. So ito yung ating setup. Wala kasi ako makitang lalagyan na pasok dyan. So pang GoPro yung ginamit ko talaga na original. Tapos naglagay tayo ng card of pop talk. Yan. Tapos yung setup na gagawin natin, kasama kasi natin si Sai. Yan, may meeting siya sa Krame. Ito naman yung kay Sai, yung kanyang helmets. So meron siyang card of pop talk at yung pang vlog niya. Yan, pang moto vlogging niya. So for today's video guys, ay back ride lang muna. Bakit? Tuloy mo na. Ano ba? Ano ba plano mo? Tuloy ko na agaw. Tuloy mo. Back ride lang muna siya ngayon kasi nga masakit na yung ngipin niya. Ito sana yung gagamitin ni Zai. Ito yung KRE full carbon na sobrang gaan. Ito sana yung supposed to be yung gagamitin niya. But the only problem is yung ngipin niya masakit. So may squeezing part. May ipit. Kasi sobrang fit kasi ng empty helmet guys. Sobrang ganda niya actually. Sobrang kasi ganda. Hindi siya papalag na ganun. Hindi siya umaalog kapag ano. Kaya lang, masakit. Siyempre, kasabay ng pag-squeeze na ganun, mayroon yung kapalit. Tama. So, aray mo na siya, guys. Ano sa'yo ulit yung mga sinabi mo? Ano yan? Ano yan? Ang payat mo, sabi ko. Uy! Oo. Ang payat Bijin mo ito, ko. legit. Bijin mo ko. Oh, mukha ba Diba? payat? Ang payat mo. Ang tawag dyan, Zai. Sabi nila, if you go to gym, first day, second day, third day, you don't see any result. Pero, doing continuously, doon mo lang makikita kung ano yung result. Ito na yung result. Ito na yung result ng 7 days training natin. So, marami pa actually. Sakit ngipin. Ay, ayun na nga guys, naka-bis na ako kanina pa. Nakapagtrabaho na rin tayo. Pero merong di inaasahang pangyayari. Mukhang may nag-hold sa aming pag-alis ngayong araw. Supposed to be, papunta ako ng Manila. Nag-iintay si Hepe at ang aking mga kaibigan doon sa Manila. Pero parang nagbibigay ng sign na wag muna akong tumuloy kasi tumawag po ang TV5 to shoot daw sila para ma-picture daw si Saysay for the... Tapos may sign kasi na nakita ko. Ito yung sign. Yung GoPro ko na nandito, biglang nahulog na ganun. Hindi ako makaalis kasi nga mawawalan tayo ng content, di ba? Ito, inaayos ko ngayon yung helmet ko. Nakabit na to actually nung nakita nyo kanina. Fix ko muna everything bago tayo luluwas. Ngayon, kung maaga matapos ang shooting natin sa TV5, hindi naman ako yun, si Sai. Pero ano lang ako, fathers on duty lang ako muna. Matapos ang shooting ni Sai, tignan natin kung makakaluwas pa ako ng Manila. But most probably yan, hindi na ako papayagan yan lumuwas pag ganito ang senaryo. Parang napaganda pa nga eh, no? Kasi biglang nahulog to. Baka yun talaga yung sign na, Alfred, huwag ka munang umalis kasi may tatawag sa'yo. Tapos tatawag sa'yo, TV5. Oh! Epe, sorry ah. Bawi ako sa inyo next time. May dala pa naman akong dekalidad na damit para sa inyo. Actually, kaya ako naka-Jarama helmet dahil ito talaga yung gagamitin ko. Yan. Tapos backride ko si Saysay. Ready na lahat ang gamit ko dito. Na lahat, nakakarga na. Tingnan natin mamaya. So I think ang magiging content ko na lang is behind the scene ng shooting ng TV5 with Sai Maximo. Ano, ready ka na? Ha? Palit na ako. Palit ka na? Oo, na-excite ako eh. Excited na ako. Excited ka? Yay! Ikaw, tutuloy ka sa akin.
Hindi, pag maaga kang natapos, sabi ko sa kanya, family first eh. Eh, di mo na ako makakapunta ngayon for the meantime kasi unahin kita. Wow. Yeah, daddy loves you. My child, yeah, my dream come true. Cancel ko yung lakad ko para lang magkaroon ng panahon sa'yo. Wow! I love you! Ikaw nga ang pinaka-spoiled na batang nakita ko eh. Totoo lang. Talaga? Oo, totoo. Ikaw ang pinaka-spoiled. Kayong 5. Totoo. Pinaka-spoiled. Totoo yan. O, alam mo kung bakit? Ano? At the age of 3 years old, meron ka ng motor. Eh ako bago ko nagka-motor, 12 anyos na ako. Sarili ko pang pundar. 2 years old. May bike ka na. 1 ah? O, 1 daw. 1. 1 year old, may bike na to. So napaka-spoiled eh. Storytelling tayo. Anong meron ka nung 1 year old ka? 1 year old ako, may Strider bike na ako. Oh, may Strider bike. 2 years old, Nagkaroon ako ng bike, yung may pedal na. May pedal na. So dalawa na bike mo. 3 years old. 3 years old, nagkamotor na ako. Yeah. Motor. Hanggang Tapos, 4 years old. yung 4 years old na ako, nagka-KTM na ako. Wow, race bike na. 50cc. Pero nung 3 years old, kumakarera na ako nung time. Ako makarera. Eh nung 5 years old. 5 years old, KTM pa din. Kasi nagka-3 akong KTM na motor. Like, wow! Siyempre, practice bike, race bike, tsaka Spare bike. spare bike. Yeah. Tatlo motor niya nun eh. Oo. Ayun, yun, nandun yun eh, mga yun eh. Tapos, 5 years old na yun. Oo. 6 years old, Ganun pa din. tatlo pa rin. Sa 3 pa din. Tatlo pa din. Tapos nung 7 years old, 7 years old, nag-65 may 65 na ako. na. So, may tatlong 50cc, may Isang 65. isang 65cc. Na naging dalawang 65. Dalawang 65cc. So, ilan ang motor mo nun? Motor hindi na bike Tatlong 50cc, dalawang 65. Oo. So, may 5 kang motor. Oo. At the age of 7. At the age of 7. Ayan. Totoo yun. At the age of 8. At the age of 8, kumarera ako nun ng PW50. Yeah, PW50. Isa ako ulit na motor. So, may 4 ka na ng motor. Oo. Plus dalawang 65. Oo. So, 6 na yung motor mo. At the age of 8 yon. Eh, 9. Nagka-85cc naman ako. Ilan ang motor mo nun? 7 na. 4 na 50cc, dalawang 65, isang 85. Oo. So, 7 na ang motor mo at the age of 9. 9. Anong 10 years old ka na? Ganon din ulit. Meron ulit. 10, tapos 9 bikes. Okay. Ano pa? At the age of 11. 11, no? Age of 11. Nagka-big bike ako. May big bike na siya. 11 years old. Anong first big bike? 11. Venturi 500. Venturi 500. So that was the age of 11. Age of 12, ilan na? Ganon pa din. 1 year ka sa Venturi. 13 years old. 13 years old. May BMW ako. Wow! May BMW GS na siya. So pakita natin yung BMW GS mo at the age of 13 years old. Age of 13 years old, meron ka ng BMW GS na hindi naman talaga masyado ginagamit kasi preparation mo pa lang. So ginagamit lang niya guys sa racetrack. Yes. Ito yung kanyang unang-unang ultimate big bike. Yay! Ako naman, ang unang-unang ultimate big bike ko is yung nasa labas. Yeah. Paras kami naka-BMW. Alright! Yes. May nakalimutan ka isa. Ano? O talaga nung pandemic, anong binili natin? Ay! May isa pa pala! Yung trail bike ko. Ayun. Yung Kawasaki. Yun. So pakita namin sa inyo yung mga motor ni Sai. Yes. Ito yung mga sinasabi namin sa inyo. Mga motor to ni Zai. Ito yung mga race bike niya. Yan. Kulang Na- pa to actually. Yung iba nandun sa kanyang mga trophy, sa kanyang bahay-bahayan. Naging champion bike ko nung last na nag-50cc ako. Dinisplay ko na siya so hindi na siya ginagamit. For keep na talaga yun. Hindi siya pwedeng ibenta kasi champion bike ko yun. The age of 14 years old. 14 years old. Ano meron na sa'yo? Sa akin ngayon, 14 years old. Yun pa din. Pero nagre-request ako kay daddy ng sasakyan. Mapanisan ka naman dyan! Joke. Diba nagsushooting ka na? 14? Oo. Pero nung... Di ba binigay sa'yo yung Land Cruiser? Oo. May sasakyan na pala kayo natin. Talaga tong batang to. So small Pero talaga. hindi lang motor kasi. At the age of 11 years old, or 10 yata, may rifle na ako na 22. Yun yung first gun ko. May baril ka na. Tapos, At the age of 11. 11. Tapos, at the age of 12, nagka-PCC ako. Tapos,
isang pistol naman na barrel, which is Infinity. Yeah. Tapos, nung 12 din ako noon, nagkaroon ako. Actually, sa 12 years old ko, dalawa ko na bagong barrel, which is Infinity, tapos Checkmate. Nandiyan pa rin yan. Tapos, nung 13 years old ako, nagkaroon ako ng dalawang barrel, yung customize ko, which is STI. Yun yung gamit ko ngayon. Ayan, malalaman nyo yun mamaya sa interview niya sa TV5. So, for more details, panoorin nyo lang siguro yung video doon sa interview niya sa artista ka na. TV5 yun sa artista ka na. Kung ako, Nissan lang, ikaw pa TV5 ka pa. Magkano kaya TF mo doon? Paano yan? Cancel yung lakad ko, ibabalik lahat ng motor dyan. Pero alam mo, itong GS dapat doon na lang sa labas para pag gusto kong gamitin, magagamit ko agad. Ito yung laging ginagamit, tsaka yung multistrada eh. Itong motor mo, ito, dapat wala to rito eh. Gusto ko itapon na nga ito eh. Hoy, bakit? Bawal yan. Dati hindi ka pinapaka naman ng motor ko. Eh, gusto ko nga makapag-workout dito ng maluwag. Tatabi, iuurong. Tingnan mo, pagka nag-workout ako, Oo, maganda oh, bumabangga, oh. Oo. Tapon na natin yan. Hindi, dad. Mahal ko to. Mahal ko. Benta natin to. Magmotor ka na lang ulit pagka Hindi. lobas na yung 50 years anniversary. Ay, hindi. Magbumotor ulit ako. Guys, abangan nyo yung next vlog ko. Kasi benta, wag. Bawasin natin. Hindi naman ginagamit eh. Hindi mo kailangan bawasan, daddy. Bakit? Yan nga, hindi mo nagagamit. Pinapabenta ba? Hindi Ay, mo hindi, na. love ko yan. O, tamo. Love ko din to. Kung gaano mo kamahal First bike yung yan. mga gamit mo. First bike 2 yan. times sa akin. Hindi din ibebenta. Bawal. Sige na. Labas muna natin to. Center of the gravity. Gusto mo ba? I-try? Ayaw mo. Sige, try mo. Baka matumba ko eh. Hindi. Andito ako. Try ko yung ginawa mo. Ha? Oh! Oh! Taas kamay. Oh! Pero diba? hindi ko na. Pag i-atras mo, igitna mo lang din. Hindi mo pa ka naikutan eh. Bigyan mo ko ng isang reps, isang ikot. Relax! Wala kang confident eh. Dito na ako sa gitna. Nalagay ko na lang yung kamay ko dun, no? Hindi. Kaya. Alam mo, naninigas ka eh. Oh, tapos na. Pinawisan ka, oh. Bakit ako, pinapawisan din ako eh. Dali-dali niyan sa'yo. Pag nakuha mo na yung balance, the more na relax ka, the more na mas magaan yung bike. Side mirror lang. Diba? Nakita mo kung gaano siya kadali. Bago ko umalis dito, habok na ako dito. Sample ko lang sa'yo kung paano yung training. Ano masabi mo? Ang galing mo. Siyempre, daddy mo ko eh. Try natin kung paanda rin. Paanda rin mo. Sound check. All stock GS 1250 R. Naalala nyo nung last vlog ko, bali natanggal itong pinaka-cover dito sa part na to. Yan. So nangyari, tinapon na natin yung cover na yon kasi nga medyo delikado pala maglagay ng accessories sa part na to kasi yan yung mga gumagalaw kasi na mga parts dito sa BMW na to. Ibabalik natin yung stock na tornilyo, ayan, para alam nyo lang din sa mga gumagamit ng gantong klaseng motor na huwag nyo nang likutin yung part na to. Mas maganda yung ginamit ko dun sa motor ko. So ipakita ko sa inyo mamaya after ko mapalitan. Kapansin nyo, napakaluwag natin ginalaw kanina kasi ito nagmo-move to eh, yung part na yan nagmo-move yan. Ngayon ang nangyayari guys, hindi mo naman maisi-secure kahit maglagay ka pa ng Loctite dito. Ayun pala gamit ng sapatos na yun, oh. Ang nangyari, itong part na to, kahit anong higpit ang gawin mo, is still moving. Tapos hindi mo na may babalik yung original na tornilyo. Ito, yung original. Ito naman yung aftermarket. So kung mapapansin mo, pag sinaksak mo dyan yan, ang mangyayari ito, tutukod naman doon. Dito sa disc brake mo, kailangan mo ng mas maigsi. Nakakatakot na pangyayari guys, kaya huwag nyo na ibalik to. Nakita mo, gumagalaw siya, di ba?
Kaya pag gumagalaw siyang ganito, oh, pag gumagalaw siyang ganyan, luluwag ng luluwag ito, itong part na to. Kaya very risky. Wag na wag kayong magkakabit niyan, trust me. Ito naman, kung bakit sinabi ko kanina na sobrang delikadong galawin yan, kasi ito, kapag sobrang haba dito, tutukod naman sa dispad mo. At ang puwersa nito, yung original na tornilyo na to, ay dito mismo sa brake ninyo. So napakadelikado. Natuto na ako sa mali ko. Wag na wag nyong gagayahin. Maganda ang review base sa online. Pero wag na wag nyong isasacrifice yung safety ninyo, lalo sa pagmumotor, dahil lang dito. Papakita ko naman sa inyo yung isang klase na sinasabi ko na mas safe ilagay, na may tapalodo ka pa rin na extra na hindi mo kailangan galawin yung part na yon. Ito yung kinabit ko sa akin. Napansin nyo, original yung tornilyo, original din dito. Ngayon, yung nilagay ko na extension, ito. Yan. Mas safe to kasi hindi mo siya ginalaw yung part na to. Ito yung nilagay ko. Oh. Naka cable tie lang yan, pero sa plastic lang po siya nakakonect. At pagkatapos, ito pwede nyong ilagay yung dito. Kasi yung part na to, hindi siya tinatamaan ng mga moving parts. Nakapix lang siya dyan. Kaya ito, goods to goods. Ito naman yung ginabit ko sa harap, na extension lang naman to ng tapalodo. Kasi kapag bumili ka niyan, hindi kasama talaga to. I hope may natutunan kayo guys sa mga meron din gantong motor. Sana magamit nyo sa mga upgrades ninyo at magsilbing awareness sa mga may gantong unit. At huwag kayong matulad sa akin. So, if you like this video guys, don't forget to like and follow.